Hello. Magandang gabi po sa ating lahat sa pag-aalay natin ng banal na misa. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Dagat-Dagatan, SPPC ng Dagat-Dagatan, Visal San Pablo, SPPC ng Visal San Pablo, Visal Santo Cristo, SPPC ng Visal Santo Cristo, Mayor Willie and Mrs. Elvie Kiat and family, Maxima Bagolor and family, Priscilla and Louis de Leon, Maxima Mempin, Boy Mempin and family, John and Lori San Jose and family, Teofista Cruz and family, Elena de Lara, Connie Lopez, Fred Lopez, Mercedes de la Peña, Rodel and Inday Montalban, Ana and Caloy Carlos, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, De La Paz family, Lorenzo and Zenny Javier and family, Nilo and Tessie Javier and family, Rosie Aldana, Felipe Perez and family, Fe Pineda and family, Celidonia Victoria, Mercy de la Peña, Marco Pagdanganan, Rustico Fernandez, Benji and Michelle Del Pozo, Rowena de Leon and family, Janet Tabon-Tabon and family, Rosemary Elevado and family, Shihab Maran Karem and family, Melanie and family, Malaya and family, Reneboy and Lynn Daliada and family, Pia Francisco, Ciso and Lina Sanchez, Bong and Atet Mempin, at Crispolo Mariano and family. Ang natatanging kahilingan nila Maria Rubiriza Williams, Pearl Liza Principio, Aaron Hamante Principio, Maria Golderiza Principio, Dana Alison Dumandan, Julius Dumandan, Angelito Principio, Leoncia Principio, at Jayden Perez. Para rin po sa maagang kagalingan ni Leticia Banting at Edward Tabang. At ang kapayapaan ng ating mga yumaong kapatid na sina Fladiana Nanaake Eliseo, Sal Jose, Julieta, Alfredo, Rogelio, Cipriano, Crisanto, Seferino, Anita, Maria, Norma, Teofila, Narding, Celing, Benedicto, Estrelita, Rolando, Ella Jane, Francis, Lamberto, Teresita, Joel, Antonio, Olympia, Nancy, Ricardo, Bill Jesse, Rolando, Pabling, Beatrice, Portia, Leopoldo, Miguel Patrick, Pablo, Remedios, Eugenia, Ignacio, Cecilio, Leonila, Gloria, Bienvenido, Ricardo Jr., Mercedes, Romero Sr., Crescenciano, Miguel, Benedicto, Estrelita, Rolando, Arman, Tom Simon, at Mercedes. Pasasalamat pa rin po ni Donald Lopez, Euphrasia Francisca de Leon, Alberto Angeli Buco, Mark Adrian Abelida, Edna Liwag, Maria Fe Manliklik, Floricel and Floripes Baltasar, Edgardo and Adelina Danico, Patricia Concepcion, Leoben and Eileen Bautista, at Sally May Kilit. Ang natatanging kahilingan nila Ian Casey Francisco, Jobal Baltasar, Lazaro family, Linen Kyle Liwag, at Bianca Lalaine. Para rin po sa kaarawan ni Edmond Sanchez at sa kapayapaan ng ating mga yumaong kapatid na sila Jericho, Andres, Eduardo, Margarita, Ludwig at Eugene.
Pasasalamat rin po nila CJ and Alibet Sanadres at Arnelli Kaluwag and family. At ang kapayapaan ng ating mga yumaong kapatid na si Leonardo, Luisa, Lamberto at Loretta. Isama pa rin po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Rosita del Rosario at ang maagang kagalingan ni na Rosemary Baltasar and MJ Lazaro.
Tumayo po tayo at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sasama-sama nating pamimintuho sa mahal na Birheng Maria sa kanyang pagpapakita sa Lourdes, Francia, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Ating inihiling ang kagalingan, lalo na ng mga may sakit. At ngayong kapistahan ni San Blas, sa tanging paraan ay inaalala natin at pinagdarasal ang mga may karamdaman sa lalamunan. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw, at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo at makinig sa mga pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isa itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ng pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat na naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat na naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako, sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawan na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong tinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi.
ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Tumayo po ang lahat. Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay kinalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumulubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi at sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala silang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus, nagulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao.
Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paumanhin po sa aking pagkahuli. Alam po ninyo, isang bagay na madalas na misinterpret tayo mga Katoliko, yung bang paghipo-hipo natin sa mga puon. Di po ba? Katatapos lang nung Nazareno, nagkakagulo talaga tayong lahat ng mga Pilipino dun sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Na kung tutuusin, lagi namang nandoon sa Quiapo, araw-araw. Pero pag talagang pista, gustong-gusto nating malapitan, mahawakan ang kanyang imahen. At iniisip ng iba, sinasamba daw natin yung mga rebulto. Pero malinaw naman sa atin ang sagot. Sumasamba ho ba kayo sa rebulto? Hindi. Malinaw sa atin yun na pag tayo'y nagdarasal sa harap ng mga rebulto at kahit tumahawak tayo sa mga rebulto, hindi naman yung rebulto ang sinasamba natin. Sapagkat ang ating inuusal na panalangin ay hindi para dun sa kahoy, kundi sa Diyos na pinupuntahan ng lahat ng ating mga dalangin. Amen ba yun? Bagkus alam natin na ang mga larawang ito at ang mga imahin na ito ay paalala lamang sa atin ng katotohanan na si Jesus mismo ay minsang nagkatawang tao. At ang kanyang katawang tao ay nahahawakan. Ang kanyang katawang tao ay nakikita. Ang kanyang katawang tao ay nararanasan. Kaya po, yung mga rebulto ay nagpapaalala sa atin ng pagkakatawang tao ni Kristo at gayon din ng pagiging tao ng mahal na birhen ng mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Hindi natin sinasamba ang kanyang imahen kundi ipinapaalala nito na minsan silang naging tao katulad nating lahat. Amen ba yon? At bakit pinapahalagahan natin itong mga banal na bagay na ito? Kapag pinabenditahan natin yung mga imahen at yung mga larawang ito, ginagalang natin, hindi natin basta-basta nilalagay kung saan-saan, nilalagay natin sa altar, hinahawakan natin. Bakit? Sapagkat naniniwala tayong kahit ito yung mga material na bagay, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang padaluyin ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng mga banal na bagay na ito. Tama ba ako? Naniniwala ba kayo na kahit simpleng bagay, pwedeng daluyan ng kapangyarihan ng Diyos? Pwede ba? Kung makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang padaluyin ang kanyang kapangyarihan sa kahit na anong bagay, lalo na't ito'y banal at nagiging kasangkapan natin sa pananalangin. At ito yung ipinahihiwatig ng ebanghelyong narinig natin ngayon. Yung babae, hindi po niya nahawakan si Jesus. Ano ang nahawakan niya nang siya'y gumaling? Ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ordinaryong bagay lang yun eh. Sinasamba ba ng babae yung damit ni Jesus? Hindi. Pero naniwala siya na dahil suot ito ng Panginoon, dadaluyan din yun ng kanyang kapangyarihan. At yung mga banal na bagay na binasbasan, na meron tayo sa ating mga tahanan, yung pinupuntahan natin sa simbahan, ito yung mga ordinaryong bagay na nidadaluyan din ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang awa, kahit ang mga ito'y pwedeng maging instrumento ng himala, ang mga ito'y pwedeng daluyan ng kapangyarihan na nagpapagaling. Amen ba yon? Kaya tayo gumagalang at nagdedebosyon sa harap ng mga imahen at mga banal na bagay na ito. Naalala ko nga po nung ako po'y nasa Barasuain, meron hong kakaiba yung may kakaibang ginagawa po yung mga tao doon pagka Palm Sunday. Ako gulat na gulat. Kasi po naglalakad po ako, dala-dala ko yung palaspas. Yung mga kababaihan, naglalatag po sila ng
Eh yun naman, hindi bago yun, yung naglalatag po sa kalye ng mga balabal, di ba? Ginagawa nyo rin ba dito yon? Hindi. Sa San Rafael yata ginagawa, hindi ako nagkakamali. O kung saan man, mga lugar, no? Basta sa Barasuin, ginagawa yon, naglalatag. Pero doon pa lang, medyo kinikilabutan ako kasi nilalatagan ako, nilalakaran ko yung mga balabal nila. Pero mas kinilabutan ako at parang medyo nahiya ako, hinahawakan nila yung kapa ko, yung damit ko. Kada daan nila sa akin at kada daan ko sa mga tao, inaabot nila yung kapa ko at nagaantanda sila ng krus. Akala ba nila'y puun ako? Pero naalala ko itong bahagi ng Ebanghelyo na hinawakan nila ang laylayan, hinawakan ng babae ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya'y gumaling. Tang sabi sa akin ng mga matatanda na nandoon, sabi ko, ba't yung ba hinahawakan yung aking damit? Ay, Father, naniniwala po kami. Gagaling po kami. Father, naniniwala po kami, may kapangyarihan ng Diyos na hihipo sa amin. Di ba, no? Ang ganda nun, na sa paghipo natin, di natin namamalayan, tayo pala hinihipo ng Diyos. Nararamdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa Kanya. Anong ibig sabihin nun? Hindi manhid ang Diyos sa ating pangangailangan. Alam niya kapag tayo ay may kailangang biyaya. Amen? Kahit hindi natin sabihin, kahit humawak lang tayo, naranasan ko na rin kung punta ako ng Nazareno sa Quiapo, nakahawak ako doon sa iyak ako ng iyak. Kasi may pinagdadasal po ako. Wala akong masabing salita, umiiyak lang ako. Pero awa ng Diyos yung hinihiling ko, ipinagkaloob naman. Di po ba? Kaya po wag nating mamaliitin yung mga rosaryong hawak natin, yung mga santo na inaalagaan natin sa bahay. Kahit lait-laitin yan ng mga ibang relihiyon, ng ibang sekta, huwag kayong basta-basta maniniwala. Kung minsan yung mas marunong pa sila sa inyo, kayo ang nagdadasal, hindi naman sila. Amen? Kung ayaw nilang maniwala, walang pakialamanan. Tama o mali? Pinakikialaman ba natin sila? O di wag nila tayong pakialaman. Ewan ko ba sa iba sa inyo, pagka kayo binasahan ng Biblia, sasabihin, wala sa Biblia yung paniniwala nyo, kayo naman, oo nga. Mariosep. Hindi natin kabisado ang Biblia, pero naiintindihan natin kung ano ang nasa Biblia. Tama o mali? Pero magkabisa din kayo kung may time kayo, ha? Para hindi tayo nakakahiya. Ang punto ko lang, kahit ang Ebanghelyo, nagpapatotoo dun sa paniniwala natin na yung relikiya ng mga santo, yung bahagi ng kanilang katawan, yung mga imahen, yung kahit na anong bagay na banal, pwedeng daluyan niya ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Nung binyagan tayo, ano ba ang ginamit ng Diyos sa kapangyarihan para hugasan yung kasalanan natin? Tubig. Kapag nagmimisa tayo, ano ang ginagamit ng Diyos para maging katawan at dugo niya? Tinapay at alak. Ordinaryong bagay lang yan, pero nagiging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ngayon, pista ni San Blas. Si San Blas ay patron ng mga may sakit sa lalamunan. Hindi ko alam kung mapapagaling niya yung mga bungangera dito. Hindi ko alam kung sakit sa lalamunan yan. Ha? Pero kung merong masakit sa lalamunan, kasi po, si San Blas ay patron ng mga may sakit sa lalamunan dahil, una, buhay pa siya, marami nang lumalapit sa kanya para sa kagalingan sa anumang sakit. Kaya tamang-tama din sa mahal na Birhen ng Lourdes Pero, nung bago siya mamatay, nung siya'y nasa bilangguan, una, may nagdala sa kanya ng 2 kandila para maliwanagan siya sa loob ng bilangguan. Tapos, minsan may nagdala sa kanya ng may sakit sa bilangguan, hindi makahinga. Tanong niyo sa akin bakit? Natinik ng isda. Sabi ko, kung si San Blas Pilipino, baka sinabi niya, humanap kayong suhe. Huh? Pero si San Blas, ang ginawa niya, yung 2 kandila, ginawa niyang krus, itinapat sa lalamunan, at gumaling yung bata. Palakpakan niya natin si San Blas. Tingnan niyo, yung 2 kandila, dinaluyan ng kapangyarihan ng Diyos at nagdulot ng kagalingan dun sa bata. Kaya sa susunod na kayo'y matinik,
huwag kayong humanap ng suhi. Kasi kung minsan, walang suhi na malapit sa inyo, magdasal kayo kay San Blas. Sapagkat yung pagkatinik sa lalamunan, sakit din yan, na pwedeng pagalingin ng Diyos sa bisa ng panalangin ni San Blas. Amen ba yan? Ha? Kasi kung minsan, ginugulo ninyo yung lahat ng kapitbahay ninyo, kahahanap ng suhi. Ha? Si San Blas ay pwede nating tawagin, lalo na kapag meron tayong mga problemang ganyan. Ang nanay ko daw po suhi eh. Kaya ang galing naman pagka hinihilo, talagang lumalabas yung tinik. Nung minsan walayo ako sa amin, nasa Maynila ako, handaan. Hindi ko napansin, may tinik pala. Naka-Amerikana pa ako, natinik ako. Nakakahiya namang salaksakin ko yung lalamunan ko, naka-Amerikana ako, di ba? Nagdasal lang po ako ng tahimik. Nagdasal lang ako ng tahimik kay San Blas. Sabi ko, San Blas, pagalingin mo po yung lalamunan ko. May tinik, tanggalin mo yung tinik sa lalamunan ko. San Blas, ipanalangin mo ako. Hinilot-hilot ko. Kumain ako ng saging, awa ng Diyos na wala yung tinik. Hindi ko kinailangan humanap ng suhi dun sa handaan. Kakahiya naman yung magte-table-table ako. May suhi ho sa inyo? May suhi? Wala eh. No? Buti na lang, ang kapangyarihan ng mga panalangin ni San Blas ay kahit saan, kahit kailan, pwede natin siyang tawagin. At syempre, ganun din ang mahal na Birhen ng Lourdes. No? Daming kwento ni Father Franz. Sa awa ng Diyos, ako po'y nakarating sa Lourdes, France. 1 taon na ang nakalilipas sa mismong araw na ito. Kaya palagay ko po, talagang ang mahal na Birhen ng Lourdes ang tumawag sa akin para makapagmisa ako ngayon, para maalala ko, exactly last year, February 3, 2025, nasa Lourdes, France po ako. At hindi ko maintindihan, no? Nung ininom ko yung tubig na galing doon sa kuweba ng Lourdes, parang gumaan talaga yung hindi ko po maipaliwanag, Kasi po ako po yung tao na marami ding ako din po yung maraming isipin sa buhay. May commission po akong hawak, may ministry po ako sa LGBT na hawak, meron po akong ministry sa parokya. Ang dami ko pong iniisip palagi. Pero nung ininom ko yung tubig galing doon, parang gumaan talaga yung pakiramdam ko. Kaya naniniwala ako, ang presensya ng Panginoon at ng mahal na Birhen, naranasan ko nung nandun ako. Pero hindi nyo kailangan makapunta doon. Gusto nyo yung tubig ng Bustos Dam, baka meron din. No? Biro lang po. Pero yung banal na tubig na iwiniwisik sa atin, yung banal na langis na ipinapahid sa mga may sakit, itong mga bagay na ito, ginagamit na daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? At ang importante, kagaya ni Jairo na lumapit sa Panginoon, kagaya ng babaeng dinurugo na humawak sa laylayan ng kanyang damit, at kagaya ng mga naniniwala kay Jesus na nagkamit ng kagalingan, yun yung pinakamahalagang elemento, yung pananalig natin sa Kanya. Amen? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos sa taong handang tumanggap ng Kanyang biyaya. Kahit ang ordinaryong bagay ay gagamitin ng Diyos para makamit natin ang himalang minimithi natin. Amen. Tumayo po ang lahat. Kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin nang may nag-uumapaw na kabutihang loob. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kaniyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo
sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng ating mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa, ang ating mga tagapagtangkilik, at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo at makita sa paghanda sa mga alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa na sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Blas, Santa Bernardita at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magkapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Sa kapangyarihan ng mga panalangin ni San Blas, Obispo at Martir, ilayo nawa kayo na makapangyarihang Diyos mula sa anumang sakit sa lalamunan at gayon din mula sa lahat ng karamdaman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awitin po muna natin ang salve. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tu habitaculum effici mereretur, Spiritus Santo cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Ave Maria Purissima. Palakpakan natin ang mahal na Birhen.